Samatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inaabot ng pangaral mo channel na ito sa iba't ibang panig ng buong mundo at maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na pinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay September 26, 2025 at kanatapong alas 4:24 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon sa lahat po ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, ng kanilang mga tahanan, upang kayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado, dito po sa Facebook Live. Muli sa mabiyayang pakinig po sa bawat isa at loobin po ni Abay Hawa na mabukas siya ng pangunawa at sa lahat po ng kanyang talawagin at lahat ng makukonberte ni Abay Hawa. Isang magandang hapon po sa bawat isa. Ang ating pong paksa, kaunting kalaman sa kasulatan. Tayo po ay nasa ikalimang bahagi na araw po ng Biyernes. Doon po sa ating tinatalakay, hinggil po doon sa sulat ni Pablo kay Timoteo. Unang Timoteo 6, datapot ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Muli nating pasalamatan si Abay Hawa sa pagkakataon sa buhay na ibinabahagi pa niya sa atin sa araw na ito. Sa bawat araw na idinaragdag niya sa bawat isa atin na nagkakaroon pa tayo ng pagkakataon, malaking pagkakataon sa bawat araw. Bawat araw kasi binibigyan niya tayo ng pagkakataon makapagpasalamat, makapagpuri, makagawa ng kabutihan habang tayo ay narito sa mundong ito. Hindi niya tayo inilagay sa mundong ito na katulad ng mga walang kinikilalang Diyos o na ang pinupuri ay ibang Diyos. Hindi siya. Pinasasalamatan ay ibang Diyos. Hindi siya. Hindi ginaganap yung kanyang kalooban. Lato ng taong makalaman, makamundo, ibang Diyos ang kanilang tinatawagan, ibang Diyos ang kanilang pinupuri, na sana sa ating mga nasa kapulungan ay hindi mangyari yung katulad ng ginagawa nila. So, purihin pa natin si Abay Hawa sa pagkakataon na patuloy niyang ibinibigay, ibinabahagi sa bawat isang kapatid sa kapulungan. At ganun din sa habag at awa pa rin niya dahil dun sa ating mga mahal sa buhay na hindi natin nakakasama dito sa ating pong ginagawang pagtitipon spiritually. Nagtitipon kasi tayo sa espiritu. Sa reliyon kasi nagtitipon sila physically. Ayo po ay nagtitipon base doon sa kanyang sinasabi. Nasasambahin natin siya sa espiritu at katotohanan. Ito ho yung tamang pagsamba. Hindi yung ginagawa ng mga reliyon na tuwing linggo pupunta ng simbahan at magkakaroon sila ng tinatawag nilang pagtitipon physically pero walang spiritual. Alas 4:28 na po ang ating oras. Magandang hapon. Brad Emiliano Umali, Brad Noli Tungkua, Lolita Corsiga, Leonardo Corsiga, Sister Loren Paulan Fernandez, Fortunato Juarez, Joel Suela, Jen L. Juarez, Carlo Roll,
Troy Corsiga, Brad Edmondo Umali, Sister Chris de la Cruz Kim, Sister Shirley Reveriza, Sebastian Juarez, Brad Jesse Juarez, magandang hapon, Janmer Corsiga, Brad Wilfredo Bedes, isama na po natin si Brad Pedro at Dominga Bedes, Juliet Umali, Sister Maria Victoria Morales, Brad Sam Rotoni, Cecil Manyoso, Sister Cristina Juarez. Yan, magandang hapon po. Sister Lisa Corsiga, Sister Ging Makar, nalibanan ko. Huminto kasi yung aking ano dun sa ayun, binalikan ko andito. Sister Gina Makar at Brad Arnold Makoko. Magandang hapon. Ayan o, Sister Dominga Gunakaw Bedes, Sister Vivian Bando Humana. Nagpadala si Brad Joel. Wag na ho kayong magpadala niyang star. Alam niyo kung bakit? Hindi ko natatanggap yan. Ang makikinabang lang yan ay Facebook. Noong una ko pa naman sinabi yun, yung mga kapatid na nagpadala niyang star na yan, inalis ko yan eh. Hindi ko natatanggap po yan yung star na yan. Sayang lang. Mapupunta lang yan kay Facebook. Bagay, wala tayong magagawa. Okay na yan. At least nakakapagpahayag tayo ng ano. Pero kung tutuusin, wag na ho. Hindi ko rin matatanggap yan. At ano ng Facebook yan. Ayaw ko itong pinadala ni Brad Joel Suela. May nakalagay kasi star eh. Wag na ho, wag na kayo magpapadala. Kahit sino, wag na magpapadala. Noong ko pa yan sinabi. Inalis ko yan, bakit nagkaroon ng star yan. 4:32 na ang ating oras. Tuloy na po tayo dun sa ating paksana. At ito'y nakalagay dun sa unang Timoteo 6:6, yung ating unang Timoteo 6:3 hanggang 10 yan. So, doon sa 6, datapot ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Yun yung sinasabi niya na now godliness with contentment is a great gain. So sabi ni Pablo kay Timoteo na marami kasi ang gumagamit ng salita ni Yahweh na misuse, maling paggamit, na iniisip nila yun daw kabanalan ay godliness is a means of material gain para doon sa material na gain o yung accumulation na sinasabi. Hindi sabihin lamang katulad nung ipinangangaral ng marami na maraming reliyon tungkol ho dyan. At kahapon nga na banggit ko rin na lahat ho ng mga taong makalaman, makamundo, iniisip nila na yung ginawa nila na pagtatayo ng mga simbahan, katedral, moske, o anumang buildings para pagsambahan, yan ho ay gawaing panglaman. Kaya ho yung mga miyembro na nag-donate, nagbigay ng pera, yan ho ay para panglaman. Hindi ho yan ukol sa spiritual.
Kasi ang ukol talaga sa spiritual, yung ibigin mo siya ng buong puso, ibigin mo ang iyong kapwa. Doon sa pamamagitan, at sinasabi nga niya na pag-ibig ng buong puso, hindi kalate hindi 1/4, hindi 3/4, kundi buo. Kasi ang nangyari sa mga reliyon, umiibig sila doon sa Diyos na hindi nila kilala, doon sa Diyos na nagturo sa kanila na meron silang sugo, na hindi ipinangangaral ni Pablo. Kaya lahat ng reliyon, nilalato natin na yan ho ay puro gawaing panglaman. Kaya sinasabi ni Pablo doon sa 6, yun daw, now godliness with contentment is great gain. Yun daw yung malaking pakinabang. Yung meron kang kakontentuhan. Kasi ang nasa laman, wala namang kakontentuhan yan. Ang isang taong nasa laman, bukas ang kanyang palad para doon sa mga bagay na panglaman. Pero pagdating doon sa bagay na pang-spiritual, zero. Bakit? Hindi naman nila naiibig ng buo si Abay Yahweh. Pag-ibig na buo, hindi ho. Yung pag-ibig sa kapwa, hindi ho. Maraming mga miyembro ng isang relihiyon, sabi ko nga sa inyo, pumipila pa sa PGH, pumipila doon sa mga gobyernong pang-hospital. Pero yung kanila mga puno, nagdo-donate kung ilang milyon. Nagdo-donate sa mga kapulisan, nagdo-donate ng mga milyong-milyon para lang ipakita na sila ay meron, may pera. Nakita niyo ba yan? Yan yung sinasabing panglaman. Nakabukas yung kanilang kamao, palad, pagdating sa bagay na panglaman. Pero pagdating sa bagay na pang-spiritual, nakasarado. Yun lang ginagawa sa kapulungan, yung pagtulong sa kapwa. Mabigat ho yan. Sa isang nasa laman, mabigat ang tumulong sa isang kapwa. Yung pag-ibig sa kapwa. Kaya nga marami ang hindi nakasusunod doon dyan. Ibig sabihin, marami ang nagkakasala. Dahil, pero mo, tutulong ka sa iyong kapwa, hindi mo nasusunod. Pero pagdating doon sa mga bagay na panglaman, nakakabili ng mga cellphones na ang halaga 20,000. Merong halagang cellphones na 50,000. Pero yung pagtulong sa kapatid, sa pag-ibig sa kapatid, medyo mahirap. Mahirap nakakabili ng relo. Nakakabili ng relo 5,000, 10,000, 15,000, 20,000. Meron pa nga milyon Diba? Sa panglaman kaya nga sabi ko nga sa inyo, nakabukas yung palad sa mga gawaing panglaman. Pero pagdating sa bagay na pang-spiritual, hirap. Hirap na hirap ang tao. Hirap ang tao na ibigin ang kanyang kapwa. Sa reliyon, wala na talaga. Ang nakakalungkot, dumarating din sa kapulungan yung ganung bagay. Kasi sinasabi ni Pablo, now godliness with contentment is great gain. Diba? Akala nila yung material gain. God's word wrongly think godliness is a means of material gain. Knowing his statement might be misunderstood, he followed up with an explanation. Now, godliness with contentment is great gain. It is true that godliness is great gain, but only when accompanied by contentment. May kakontentuhan. Pag nawala yung kakontentuhan, wala na. Yung daw kabanalan na may kakontentuhan ay great gain. Di ba? Sabi ho dito sa isang talata ng awit 17:14, sa ASND, iligtas niyo ako sa mga makamundong tao na ang gusto lamang ay mga bagay ng sanlibutan. Pagka ang mindset o kaisipan ng isang tao ay yung mga bagay ng pangsanlibutan, hindi yung mga bagay ni Abayhawa o yung pang-spiritual. Kasama ka rin doon sa mga taong, sa mga intil,
sa mga hindi kumikilala kay Abay Hawa, kasama ka rin. Kasi kung ang kaisipan mo, doon sa bagay ng mundong ito, na gaya ng sinasabi ni David, sabi niya, iligtas niyo ako sa mga makamundong tao na ang gusto lamang ay ang mga bagay ng sanlibutan. Kaming mga minamahal ninyo ay biyayain niyo ng kasaganaan, pati ang aming mga anak hanggang sa aming kaapu-apuhan. Ano yun? Yung kasaganaan, hindi lamang kasi sa pangmaterial yan eh. Oo, yung magkaroon tayo ng kapayapaan, kasaganaan na yan. Oo, yung kapayapaan sa buhay na ito. Hindi kaya ng material na bagay. Ano sabi ni Pablo doon sa Filipos 4:11? Hindi ko sinasabi ito dahil sa nangihingi ako ng tulong sa inyo sapagkat natutunan kong maging kontento anuman ang kalagayan ko. Marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa, natutunan ko na ang lahat ng ito. Kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. Kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. At doon sa 18, diyan pa rin, sa 4 ng Pilipos, sabi niya, doon sa bandang baba, ang tulong ninyo ay tulad ng mabangong handog sa Diyos na tinanggap niya ng may kasiyahan. Yung tulong ho kasi sa kapatid, yan yung sinasabi niya na handog. Isang mabangong handog sa Diyos na tinatanggap niya ng may kasiyahan. Pagka tayo ay tumulong sa ating kapatid, mabangong handog yan. Pero hindi alam ng marami. Kaya nga sabi nga, mas matimbang sa tao yung bagay na pang-material kaysa doon sa tumulong sa kapatid na samantalang yun pala ay isang mabangong handog kay Abay Hawa. Hindi ka tumulong dahil doon sa pagpapagawa ng templo na panglaman. Panglaman ho yan. Yung templong ipinagmamalaki ng lahat ng reliyon, panglaman yan. Hindi yan pang-espiritual sapagkat nung sinabi niya doon sa 4:23-24 ng Juan, sasambahin niyo ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi yung pupunta ka sa simbahan, mananalangin ka, magpupuri, magpapasalamat, walang say-sayaw yan. Hindi ganyan ang uri ng pagsamba na sinasabi ni Abay Hawa. Paano natin masasamba si Abay Hawa sa Espiritu at katotohanan? Yung pagtulong sa kapatid. Oo, kasi yun yung tinubos eh. Yan yung tinubos ng kapatid, yung kapatid. Hindi dahil dun sa mga material na bagay. Nagbigay ka para magpatayo ng simbahan, nagbigay ka para dun sa pasalamatan, o nagbigay ka dun sa inimbentong ambagan tuwing pagkatipon. Nagbigay ka, magbibigay ka ng ikapo para doon sa inimbentong ikapong pera. Nagbigay ka para doon sa offerings. No, hindi ho yan. Hindi ho yan yung uri na sinasabi ni Pablo doon sa mga kapatid sa Pilipos. Ang tulong ninyo, sabi niya, ay tulad ng mabangong handog sa Diyos na tinanggap niya ng may kasayan. Alam niyo ho bang itong taga-Macedonia, yung mga kapatid sa Macedonia, ito rin yung nagpilit nung tulong para doon sa mga kapatid sa Jerusalem. Itong mga taga-Macedonia, ito yung nagpipilit tumulong. Yan din ang tumulong kay Pablo doon sa kanyang personal na pangangailangan. Yan mga kapatid sa taga-Macedonia. Yan yun. Yan yung hinahanap. Ano sabi niya? Tinanin nyo. Ituloy ko ho ito doon sa Filipos 4. Ang binasa ko kanina ay 11 hanggang 13. 14. Ganon pa man, nagpapasalamat ako dahil tinulungan ninyo ako sa kagipitan ko. Sino ito? Ito yung mga kapatid sa Macedonia. Alam naman ninyong mga taga-Pilipos na nung umalis ako sa Macedonia ay nagsimula pa lang sa pangaral ng magandang balita. Walang ibang kapulungan na tumulong sa mga pangangailangan ko, kundi kayo lang.
Kahit nung nasa Thessalonica ako, ilang ulit din kayong nagpadala ng tulong sa akin. Sinasabi ko ito, hindi dahil gusto kong makatanggap uli ng tulong sa inyo, kundi dahil gusto kong makatanggap kayo ng gantimpala sa kagandahang loob nyo. Ang sinasabi ng ukol sa Espiritu na pagka ikaw ay tumulong, ay bibigyan ka ng gantimpala. Hindi katulad nung ginagawa ng mga relihiyon na nagbibigay ng tulong doon sa material na simbahan, katedral. Walang gantimpala ho yan, kaya bayawa. Yung pagtulong sa kapatid, yun ang may gantimpala. O tuloy ko, dahil sa kagandahan loob ninyo, ngayon, dahil sa tulong na ipinadala nyo sa akin sa pamagitan ni Epaphroditus, natugunan ang pangangailangan ko at sobra pa nga ang tulong ninyo, sabi doon sa mga kapatid sa taga-Pilipos. Sabi niya, ay tulad ng mabangong handog sa Diyos na tinanggap niya ng may kasiyahan. Yun ho yun. Ano daw ho? Yung sinasabi niya, yun daw hong kabanalan na may kakontentuhan. Yun daw ho ay great gain. Yung may kakontentuhan ka. Hindi ho ito dominated by shopping for and acquiring material things. Hindi dahil doon sa nakukontento tayo doon sa mga bagay na material. Ang tao, yung taong mga makamundo, nasa laman, walang kakontentuhan ho yan. Yung level ho nung kanyang pangangailangan, hindi na nasisiyahan yan. Isang sasakyan, pagka ang tao nasa laman, hindi siya nasisiyahan sa isang sasakyan lang. Yung dalawa, hindi na rin siya nasisiyahan. Mas malaki na yung pangangailangan ng kanyang kasiyahan, kaya wala na siyang kakontentuhan. Napansin niyo ba yan? Kaya ano sabi ni Yahuwah nung isang palinaga niya? Sabi niya doon sa 16:8 ng Lucas, nang malaman ng amo ang ginawa ng madayang katiwala, pinuri niya ang kanyang katiwala dahil kumilos ito ng may karunungan. Bakit? Sapagkat mas marunong ang mga taong makamundo kaysa mga taong naliwanagan na tungkol sa Diyos. Kaya nakita niyo kahit ang daming pag-aari, hindi na siya nasisiyahan. Yung mga taong makalaman, makamundo. Wala na siyang kakontentuhan. Bibili ng 2 sasakyan, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imagine, 10 umaabot pa ng 40 sasakyan, puro luxury pa. Imagine niyo yun. Samantalang dadalwa lang ang paa, 2 lang ang kamay, panghawak sa manibela. Pero 40 sasakyan. Bakit? Kasi yung pangangailangan niya, hindi na kayang sapatan. Ano ibig sabihin? Wala na siyang kakontentuhan sa buhay. Pero pagdating sa bagay na pang-espiritual, pagtulong sa kapatid, wala. Awa niyo ba yan? Kaya nga maraming bulag, maraming bingi pagdating mo sa mga bagay na espiritual. 1:8, sabi dito sa 23, sinabi ni Yahuwah sa kanila, kayo'y makamundo, ako'y makalangit. Sinasabi niya sa mga Hudyo, sa mga Eskriba at mga Parisiyo, kayo'y makamundo. So dito, nilalagay natin, pinaghahambing natin, talagang merong mga taong makamundo at merong mga taong maka-Diyos o maka-Espiritu. Hindi lahat ng tao may Espiritu. Hindi lahat. Hindi ba? Juan 15:18, sinabi pa ni Yahuwah kung napupot sa inyo mga taong makamundo, alalahan ninyo na ako ang unang nilang kinapuotan. Kung kabilang kayo sa kanila, sino? Yung mga taong makalaman, makamundo, mamahalin nila kayo. Sabi doon sa mga alagad,
Kung ikaw, kabilang sa makamundo, makalaman, mamahalin ka ng mga makalaman, makamundo. Pero, hindi kayo kabilang sa kanila, kundi pinili ko kayo mula sa kanila, kaya napupot sila sa inyo. So, malaking pagkakaiba ng isang makalaman at ng isang merong espiritu. Di ba? Unang Juan 4:4. Ngunit mga anak ko kayo'y sa Diyos, napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad at sinungaling na propeta, dahil ang espiritong nasa inyo ay higit na makapangyarihan kaysa kay Satanas, sa laman na siyang naghahari ngayon sa mga makamundo. Yung diablo, yung laman, siya yung naghahari doon sa mga taong makamundo. Kaya nga, bulag sila. Bulag, bingi pagdating sa mga bagay na pang-espiritu. Diba? Kaya nga sinasabi nga natin, nakakabili ka ng mahaling mga bagay dito sa mundong ito. Pero pagdating doon sa pagtulong sa kapatid, nabibingi ka or nabubulag ka. Kasi bakit? Kasi kabilang ka doon sa mga makamundo. Hindi mo naiisip na meron palang pangangailangan yung mga kapatid. So, hindi natin nasusunod yung salitang pag-ibig sa ating kapwa. So, ibig sabihin, nagkakasala ka pa rin. Di ba? Hindi mo naiibig sa bayawan ng buong puso. Bakit? Kasi yung kapatid mong nakikita, hindi mo naiibig. Yung kapatid na mayroong pangangailangan, hindi mo naiibig. So, hindi mo rin naiibig sa bayawa. Di ba? O ituloy ko yung unang Juan. Ano sabi niya? Itong mga huwad at sinungaling na propeta ay makamundo, kaya ang mga bagay ng mundo ang kanilang itinuturo at nakikinig sa kanila ang mga makamundo. Matagal ko na sinasabi yan. Yung mga ngaral, makalaman, yung pinangangaralan, nasa laman. Kaya minsan, sa isang pamilya, bakit merong ganon na ang hirap sa buhay? Samantalang ang sinasabi niya, may sinasabi kasi sabi niya, Lucas 12:31-32, gayon may hanapin ninyo ang kanyang kaharian at idaragdag sa inyo ang mga bagay nito. Huwag kayong mga takot munting kawan, sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong ama ang sa inyo ibigay ang kaharian. Meron mo yun? Doon sa 6:32-33 ng Mateo, sabi niya, sapagkat ang lahat ng mga bagay nito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil, yung mga walang Diyos. Yamang talastas ng inyong ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Nangyari ho ba? Marami hindi hinanap si Abayhawa, pati yung kanyang katuwiran, yung kanyang kaharian. Kaya nangyari, hirap sa buhay. Maraming isipin, bat-bat ng problema, magulo ang buhay. Alam niyo sa isang tahanan na magulo ang buhay, wasak ang pamilya, magulo yan. Walang pagkakaisa, walang kapayapaan. Ibig sabihin, walang espiritu. Nasa laman. Kasi andun yung kaguluhan eh. Basta ang isang tahanan magulo, wala ang espiritu. Kasi ang ibinibigay ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. So pagka ang tahanan natin magulo, ibig sabihin, nasa laman lang yun. Simpleng-simple lang ang sinasabi ng kasulatan. Hindi mo kailangan mataas ang IQ mo. Pagka ang isang tahanan magulo, walang katiwasayan, walang kapayapaan, nasa laman yan. Ang naghahari dyan ay laman, hindi ang espiritu. Hindi naghahari si Abayhawa dyan. 6, sabi niya, ngunit tayo naman ay sa Diyos. Ang mga kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa mga
itinuturo natin. Ngunit ang mga hindi kumikilala sa Diyos ay hindi nakikinig sa atin. Sa gayong paraan natin makikilala kung sino ang nangangaral ng mula sa espiritu ng katotohanan o sa espiritu ng kasinungalingan. Lahat ng reliyon magulo. Bahabahagi, kampi-kampi, lahat ng reliyon. Mapa-Muslim, mapa-born again, mapa-Baptist, Seventh-day Adventist. Lahat kanya-kanyang baho inilalabas. Lahat. Walang espiritu eh. Di magulo, inggitan dito, inggitan doon. Kung ano ng mga sinasabi ng kasamaan sa tinatawag niyang kapatid. Naghihinanakit sa kapatid. Bakit may hinanakit? Bakit mayroong ganoon? Nasa laman. Di ba dapat may pag-ibig? Di ba? So pagka nagkaroon ng pumasok na yung laman, yung hinanakit, das na. Ibig sabihin, nandun na sa laman. Kasi bro, yung mga taong nasa laman, sabi ni Brother Mundo Mali, kasi bro, ang mga taong nasa laman, hindi talaga nawawala ang kayabangan. Hindi, nasa laman talaga yan. Kaya di ba sinasabi ko nga sa inyo, halimbawa, merong ipinalabas na video yung isang magmula doon sa kanto hanggang sa isang kanto, pag-aari ng isang tao lamang. Isang politiko, isang senador, na naugnay ngayon doon sa flood control issue. Million. Pero magkaroon ka ng ganong pag-aari sa isang subdivision, isang mamamahaling subdivision na yung isang kanto, magmula doon sa isang kanto at saka doon sa isang kanto, iisa lang ang may-ari. Hindi ba kalimitan niya sa isang kanto, mga 4 na bahay o mansyon? Hindi, yung isang kanto na yon hanggang doon sa isang kanto, pag-aari niya. Tanong, may kakontentohan pa ba yun? Wala na. Hindi na nakukontento. Kaya nga, makikita natin, pwede natin salaminin. Kapag tayo ay nakabibili ng mga mamahalin, gadget, o ano pa man, cellphone, relo, damit, sapatos, pero hindi tayo nakatulong sa ating tinatawag na kapatid, ibig sabihin lang, lumalakad lang tayo sa laman nun. Ganun lang yung kasimple. Bakit? Kasi ang pinagtuunan mo yung bagay dito sa mundong ito. Pero pagdating dun sa kapatid, dun sa pag-ibig sa kapatid, wala. Pumapalad tayo kung tayo ay nakaganap dun sa kalooban niya, na naibig natin ang ating kapatid sa pamamagitan ng pagtulong, kahit maliit na bagay lang, na naparating natin ang tulong sa ating kapatid na nangangailangan. Nakatulad ng sinasabi ni Santiago, nagkaroon ka ng pananampalataya, meron kang lakit na gawa. Anong saysay nung sinasabi natin? Na nanonood ka, nakikinig ka, pero wala kang ginagawa, yung pananampalataya mo patay. Baog yun. Hindi ka magkakaroon ng kakontentuhan sa buhay. Maghahanap at maghahanap ka ng mga bagay dito sa mundong nito, pero hindi mo makikita o ma-attain yung salitang contentment. Lagi kang kulang, lagi kang may hinahanap. Anong paksa natin? Datapot ang kabanal na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Kahapon, ito yung ating tinalakay sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan, wala rin naman tayong mailalabas na anuman. So lahat ng ating pinagpagalan, pinagpaguran sa mundong ito, lahat yan sa isang kisap mata, sa isang segundo mawawala pagka dumating na sa atin yung salitang kamatayan. Ang tanong doon, nasunod ba natin yung pag-ibig ng buong puso, pag-ibig sa ating kapwa, at pag-ibig sa ating sarili? Diba? Tsak, marami ang sasagot. Hindi. Bakit? Bakit hindi nangyari? Kasi nga, nakatuon ang pansin sa buhay na ito. Hindi doon sa bagay na pang-espiritual. Di ba?
naging bukas ang ating kamao palad sa buhay dito. Naging sarado ang ating palad, kamao, sa mga bagay na pagtulong sa kapatid. Yun ang kailangan. Yun ang requisite. Yun ang kailangan natin. Hindi tayo nangaral. Wala tayong ipinangaral at wala kayong narinig sa atin. Pangangaral, hinggil sa pagtatayo ng simbahan, hinggil doon sa offerings, hinggil sa pasalamatan, ikapo, wala tayong aral na ganyan. Ang tanging napakinggan natin ay yung pag-ibig kay Abayhawa ng buong puso, ibigin natin ang ating kapwa, ibigin natin ang ating sarili. Pag-ibig gaya ng pag-ibig sa ating sarili. Yan ang aral ng Espiritu, hindi yung mga bagay ng panglaman. So kung hindi natin magagawa ho yun, yung salitang kaligtasan sa kasalanan, hindi ho nangyayari sa atin. Patuloy lang ho tayo sa pagkakasala. Tagal na panahon, matagal na panahon, nakala natin yung pakinig lang natin. Yung iba kasi yung sinasabi nga, pag sa roll call doon sa eskwelahan, attendance, nabasa yung pangalan, andun siya, pero ang tanong, ginaganap ba niya yung kautusan ni Abayhawa? Alam niyo kung bakit? Pagka ang tao merong bunga ng Espiritu, wala na yung kautusan. Nasunod na kasi niya eh. Kaya ka nagkaroon ka ng bunga ng Espiritu. Pero pagka ang tao nananatili na may batas, may kautusan, wala ang bunga ng Espiritu. Nananatili tayo nasa laman. Kita ninyo, wala ho tayong adlib, paligoy-ligoy ng salita, pambobola. Hindi tayo katulad nung sinasabi nilang mga pantas. Meron nag-aangkin na sila'y pantas, mahusay, manalita. Hindi ho tayo rin eh. Wala tayong ganon. Hindi matamis yung ating dila. Hindi tayo magaling mambola. Hindi. Kung ano lang yung sinasabi ng kasulatan, yan yung sa Espiritu, yun ang sinasabi natin. Di ba? So, purihin si Abayhawa. Sana ho, habang may pagkakataon pa. Kasi pagka yung pagkakataon o yung buhay na ibinahagi sa atin sa araw na ito at sa mga susunod pa, at hindi natin nasunod yung kalooban ni Abayhawa, wala rin ang saysay. Walang saysay yung ating panonood, wala rin saysay yung ating pakikinig. Lahat yun, nagiging kapaimbabawan lang. Nakikita lang yung ating pangalan doon sa monitor. Pero sa katotohanan, hindi pala natin nasusunod yung kanyang kalooban. Walang saysay yung pagpupuri natin. Wala ho yan. Hindi ba? Yan ang sinasabi ni Pablo doon sa ating paksa. Ulitin ko. Sabi doon sa unang Timoteo 6:3, kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling sa makatinding mga salita ng ating Panginoon Yahweh at sa aral na ayon sa kabanalan. Kaya yung napapakinggan natin araw-araw para tayo maging banal. Kung hindi rin lamang tayo magiging banal, walang saysay, walang kabuluhan yung ating kalahating oras o 50 minuto na pakikinig dito sa kapulungan. Kung hindi rin lang tayo magiging banal at mamumuhay din lang tayo sa mga bagay na panglaman, walang saysay. Sayang, doon tayo manghihinayang. Kasi, kung sakali, dumating na sa atin yung katakdaan o yung kamatayan, let's say, sabihin na natin, mamayang gabi o bukas ng umaga, ano ang ginawa natin habang tayo ay binigyan ng pagkakataon? May Abayhawa. Ano nangyari? Anong ginawa natin? O mapalad yung mga kapatid na gumanap ng tungkulin. Kaya sinasabi nga natin, lahat tayo, walang itsapwera sa atin. Kahit sino sa atin. Walang magsasabi sa atin na, Brad, hindi ako makatulong dahil wala talaga eh. Minsan nga, ang pagkain namin, sumasala na kami sa oras eh. Kaya hindi ako makatulong. Walang problema ko yun. Alam niyo kung bakit? Lahat tayo pinagmamasdan ni Abayhawa.
Walang bagay dito sa mundong ito na hindi niya alam lahat. So kung makakatiwiran tayo, halimbawa ng ganon, nasa atin na ho yun. Ang ating ginagawa nito, nangangaral tayo para tayo maging banal, makasunod sa kanyang kalooban. Di ba tama yun? Oo. 4, ang gayon ay palalo walang nalalamang anuman kundi may sakit sa mga usapan at mga pagtatalo, sa mga salitang pinagbubuhatan ng kapanagilian, mga pagkakaalit, mga pag-aalikusta, mga masasamang akala, pagtataltala ng mga tao masasama ang pag-iisip at salat sa katotohanan. Yun. Yun ang mabigat dito, yung salat sa katotohanan, kulang sa katotohanan, na nagsisipag-akala ng kabanalan, paraan ng pakinabang. Prosperity gospel. Sa datapot ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. 7, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa salimutan, wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Pero binigay mo ng pansin yung mga bagay dito. Nakabili ka ng lupa, nakabili ka ng mamahaling sasakyan, nakapagpagawa ka ng 3 mansyon. Sabi niya, wala tayong dinala dito sa mundong ito. Aalis tayo, wala tayong dadalhin. Ano ang pinag-isipan mo? Yung mga bagay dito sa mundong ito. Kahit na anong gara ng bahay mo, hindi mo rin madadala yan. Nakuha ko ba natin? Wala tayong madadala. Ang madadala lang siguro natin, yung ginawa nating kabutihan. Yung pag-ibig kay Abayawa ng buong puso, yung pag-ibig sa ating kapwa, at yung pag-ibig sa ating sarili. Na tayo ay maligtas sa kasalanan. Hanggat tayo ay hindi naliligtas sa kasalanan, hindi natin iniibig ang ating sarili. Nakuha niyo po ba yun? Hindi natin naiibig ang ating sarili. Pero, naging makasarili ang tao. Walang pag-ibig sa sarili. Makasarili. Meron. Magkaiba yun, ha? Magkaiba yung pag-ibig sa sarili at makasarili. Ang makasarili, walang iniisip yan, kundi yung sarili. Hindi niya naiibig ang kanyang sarili. Bakit? Bakit hindi niya naiibig ang sarili? Nagkakasala siya. Kasi yung pagiging makasarili, panglaman yan. Laban sa espiritu. Magkaaway yan. Bukas Lobe ni Abayawa, yung ating ika-6 na bahagi. Mas matindi ho yun. Alam niyo kung bakit? Babasahin ko sa inyo. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, masiyahan na tayo doon. Dapat ang nagsisipagnasang yumaman, nangahuhulog sa tukso, at sa silo, at sa maraming mga pitang hangal, at nakasasama, na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Kaya yan, hinahatulan eh. May paghatol na si Abayawa habang ikaw ay nabubuhay. Hindi kung kailan ka namatay at saka kahahatulan. Habang ang tao ay buhay, may paghatol na ginawa si Abayawa. Yun lang mamuhay ka nang ayon sa laman, kamatayan na yung hatol sa iyo. So, hintayin mo na lang yung kamatayan, physical. So, ano mangyayari? Yung inaasa mo na magkaroon ka ng buhay na walang gan, hindi na mangyayari yun. Yun na nakapanghinayang. Pero mo, yung buhay na walang gan, na ipinapangako ng mga reliyon, hindi pala naman makakamtan. So, loobin po ni Abayawa. Nabigyan tayo ng pagkaunawa sa hapon po ito. Paki-anoan nyo lang ho. Paki-remind nyo kapag ako'y merong hindi nabasa. Ulitin ko yung ginawa ni, ewan ko kung ito, kasi nakalagay dito 99 cent eh. Hindi rin mapupunta ko ito sa akin. Huwag na kayong magbibigay niyan. Huwag kayong magbibigay niyan. Hindi ko pinapayong magbigay ho kayo niyan. Ayan. Sister Vivian Bandoho Mana. Melchor Pasis, Rosana Rose, Bradnell Umali, Fernando Pronevo Villera,
Sebastian Juarez, Brad Rodelio Nava, magandang gabi na sa iyo dyan. Shirley Bandojo Abrera, Brad Ezekiel Umali, magandang hapon. Si Sir Lori Calderon, Rosana Rose, sabi nga raw, the more you give, the more blessing to come. Ano ho ito pinamarali ho ito ng reliyon Tinanin nyo halimbawa, kung nagbigay ka, sino ba yung pinagbigyan mo? Kung halimbawa, ang pinagbigyan mo ay relihiyon, wala kang blessing. So mali ito. The more you give, the more blessing. Pero kung ang pinagbigyan mo halimbawa ay yung nagtuturo ng ukol sa Espiritu, ang blessing kasi dyan, yung sinasabi ni Abay Hawa, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kasi pag sinabi nilang blessing, isa ang nasa isip nila yung material Hindi ho Ang blessing talaga dyan, yung magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yung bunga ng Espiritu, yan yung totoong blessing. Hindi yung material. Kumbaga, ano na lang ho yun, bonus na lang. Pero ang totoong blessing talaga dyan, yung magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, and then yung bunga ng Espiritu. Ano yung nilalagay sa bunga ng Espiritu? Yung pag-ibig, yung kagalakan at kapayapaan. Hindi kayang tumbasan ng pera yan o ng material. Basta meron ka nun. Di ba? Kasi ang dami nagbibigay Yung reliyon nagbibigay din Di ba? Pero sino yung pinagbigyan? Baka mamaya yung pinagbigyan, sila yung nangangaral ng kasinungalingan. Di ba? So, iklaro ko yung sinabi ni Sister Rose. Baka mamaya, ang napagbigyan mo, halimbawa, nagtuturo yan ng kasinungalingan, nagpapalaganap yan ng kasinungalingan, hindi blessing ang mapupunta sa iyo. Of course, sumpa. Bakit? Bakit sumpa, Brad? Pero mo, tinutulungan mo yung mga tao na magpalaganap ng kasinungalingan. Di ba? Tinutulungan mo yung mga tao na magpalaganap ng maling aral. Nagbigay ka. Di ba? O ano magiging blessing mo ron? Wala. Sumpa. Nagiging kasapakat ka sa kasinungalingan at sa mali. So, klaruhin natin yan Ang sinasabi ng kasulatan, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Nasa 20 ho yan ng gawa. Ang blessing na binabanggit ho doon, siyempre, yung buhay na walang hanggan, ikalawa, bunga ng Espiritu. Di ba? Kung meron man dumating sa atin na material, bonus na lang ho yan. Hindi ho yun. Kasi sa tao kasi, laging blessing, pera. Laging ganon. Halimbawa, meron kang milyon, nakatulad nung mga engineer na yon na iniimbestigahan. Blessing mo ba yon? Hindi sumpa yan. Bakit? Galing sa kasamaan Galing sa corruption. Di ba? Di ba nagbibigay din yung mga engineer na yan? Nagbibigay ng yung sasakyan sa barangay. Di ba? May blessing ba sila? Hindi. Sumpa ang nasa kanila. Ayan. Sister Grisola, magandang hapon sa iyo. Carlo Roll, tama po bro. Lolita Rosiga, tama po bro. So yun po, loobin po ni Bayawa, tuloy po natin bukas kung lolobin ni Bayawa. Masarap kung niloob pa niya. Hindi ba? Makikita-kita ulit tayo. Pero kung hindi na niya niloob, wala na tayong magagawa doon. At least, dito naintindihan natin na yung bawat araw pala mahalaga.
Yung bawat oras na inilalagi natin dito sa mundong ito, mahalaga. Lalo na sa paggawa ng kabutihan. Uulit-ulitin ko yung sinasabi ko, matagal na nating inaksaya yung panahon. Marami na tayong panahon na inaksaya. Nung tayo nasa laman, aksayado na yan eh. Kung halimbawa, ikaw ay nabuhay dito ng 60, ilang taon yung inaksaya mo sa laman. Tapos ngayon, nakikinig ka na sa kapulungan, nanonood ka na sa kapulungan, ang tanong ko, yung bang panahon na inilalagi mo sa mundong ito, nakukunti na halimbawa, inaaksaya mo ba o hindi na? Sana, kung hindi mo na inaaksaya yan at nagiging mahalaga na sa iyo bawat araw sa paggawa ng kabutihan, pagsunod kay Abayawa, mapalad tayo. Pero kung yan ay patuloy mong inaaksaya at patuloy kang nagiging abala sa mundong ito, kung ano yung pinagkaabalahan mo sa mundong ito, kung yan ay pinagkaabalahan mo sa laman, mananatili kang sa laman, mamamatay kang nasa laman. Kung ang pinagkaabalahan mo ay yung mga bagay na pang-spiritual, mabubuhay ka spiritually, bibigyan ka ng kagalakan, bibigyan ka ng kapayapaan, and then mamamatay ka, mamamatay yung iyong katawang panglupa, bubuhayin kang muli. Tayo buhay na maguli, papalitan lamang yung ating katawan. Di ba? So muli, ayan. Sabi ni Brad Emiliano, pera ang ibinigay, pera din ang inaasahang babalik. Yan ang panlaman. Sa kasulatan, yung salitang mapalad ang nagbibigay. Yan talaga ang blessing. Di ba? Mapalad na nagbibigay. Yan ang blessing. Totoo naman eh. Alam niyo kung bakit kaya naging mapalad yung nagbibigay. Pero yung ibinibigay mo, may nagbigay. Di ba? Ang ginawa kasi nung iba, binigyan siya, pero ayaw niyang ibigay. Di ba? Nagbigay si Abayawa, pero nagbigay siya, no? At yung ibinigay niya, pag ibinigay mo, mapalad ka. Pag yun, hindi mo ibinigay, yung ibinigay niya, hindi ka magiging mapalad. Kasi steward lang tayo. Di ba? Nung ibinigay niya, siya nagbigay eh. Wala naman yung panggagalingan, yung ating ari-arian, yung ating perang kinikita, siya nagbigay niya. Bakit? Kasi yung buhay, binigay niya sa atin eh. Kung wala yung buhay na yun, hindi ka na makakapaghanap buhay. At kapag hindi ka na nakapaghanap buhay, wala kang perang hinahawakan ngayon. So siya yung nagbigay. Yung ibinigay niya, ibinigay mo rin, mapalad ka. Pero may pinagkatiwala sa iyo, ibinigay mo rin. Hindi mo sinarili, hindi mo inipon para sa iyong sarili lamang, kundi ipinamahagi mo rin. O diyon, mapalad ka. Blessing. Yun yung blessing. Pero pag tayo ibinigay niya, kinuyo mo, itinago mo, ano sabi sa talinaga? Kunin yan. Kunin yan. Kung ano yung nasa kanya, kukunin. Ibigay dun sa iba. O kaya pala mayroong inaalis si Abayawa. Kaya yung buhay mahirap. Bakit? Kasi ayaw mo ibigay eh. Binigyan ka, ibigay mo rin. Ganun ang ginagawa natin doon sa mga kapatid, sa kaalaman. Pag meron mo tayong tinanggap, ibinibigay din natin. Hindi akin eh. Hindi naman natin yan eh. Hindi akin yan. Hindi ba? Kaya wala tayong makikitang yaman. Hindi ba? Lolita Morsiga, nanili nga po ang mga religion, bro, kung anong ibig sabihin talaga ng blessing. Sige po. Muli, maraming salamat po. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abayawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang pag-aari, at ang kapangyarihan sa kaunang panahon at ngayon magpakailanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan at pagpalain, higit sa lahat sa bagay na pang-spiritual. Yun kasi, higit sa lahat sa bagay na pang-spiritual. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Yun ang buhay natin dito, pansamantala lang yan.
mas bigyan natin ng pansin yung buhay. Kaya nga sinasabi niya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula kay Abay Hawa. Yun ang pinakamahalaga sa lahat, na makakain tayo ng pagkain spiritual. Sa bawat segundo, minuto, oras, araw man o gabi na ating pong nilalagi sa mundong ito. Muli, maraming pong salamat sa lahat po ng ating mga anon viewers, sa lahat po ng ating mga naging bisita kung meron man. Kasi hindi natin alam yung mga nanood. Sa mga kapatid natin, nakasama natin sa iba't ibang panig ng buong mundo, sa iba't ibang bansa. Muli, maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat.